سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pag-aaral sa ating librong Ang Paniniwalang Pinagaan. Dito na po tayo sa Al-Imanu bil Qadar, ang pananampalataya sa pagtatakda. Sa araling ito ay matatalakay natin ang isa sa mga pundasyong dakila ng pundasyon ng pananampalataya. Pundasyong may paglilihis ang ilang sikta at marami ang nalilito, naguguluhan, at may mga katanungan tungkol sa haliging ito ng pananampalataya. Ito'y kabilang sa mga mahalagang pundasyon ng pananampalataya sapagkat ito'y haliging nagpapatunay sa qudra, kakayahan, at kapangyarihan ni Allah. Ang sinumang nagkaila sa haliging ito o pundasyong ito, siya'y nagkaila, tumanggi at nag-alis ng dakilang katangian ni Allah na katangiang qudra o kakayahan na atin ang natalakay sa al-asma wa sifat. Ang pagtatakda ay sikreto ni Allah sa kanyang mga nilikha. Sinabi ni Imam At-Tahawi sa batayang teksto sa matan ng aqida na sinulat niya, sabi niya, Aslul qadri sirrullah ta'ala fi khalqih lam yattali' ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wa ta'ammuqu wa nadharu fi dhalika dari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan falhadaru kullul hadar min dhalika nadhran wa fikran wa waswasa. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Ang salin, ang katotohanan ng pagtatakda ay sikreto o lihim ni Allah sa mga nilikha niya. Hindi ito nalalaman ng isang anghel na malapit kay Allah ni ng isang propetang sugo. At ang pagpapalalim sa pag-aaral dito ay magiging sanhi lamang ng kapahamakan, daan sa kabiguan at patungo sa pagmamalabis. Nararapat na mag-ingat at layuan ang pananaliksik, pag-aakala at pag-aalinlangan. Tunay na iniligid ni Allah ang kaalaman ng pagtatakda sa kanyang mga nilikha at ipinagbawal niya sa kanila ang pagsasaliksik tungkol dito. Sinabi ni Allah sa aklat niya, hindi siya tinatanong si Allah tungkol sa anumang ginagawa niya samantalang sila, ang tao, ay tatanungin. Ito ay sa Al-Anbiya 23. Kaya naman, ang sinumang nagtanong, bakit niya ginawa? Siya nga ay nagkaila sa batas ng aklat. At ang sinumang nagkaila sa batas ng aklat ay naging kabilang sa mga kuffar, tagataging sumampalataya. Ang kahulugan ng sinabi ni At-Tahawi na ang pagtatakda ay lihim ni Allah sa mga nilikha niya, na siya, subhanahu wa ta'ala, ang nagpairal at nagpawala o nagpaparam. Siya ang nagpahirap o ginawang mahirap ang tao at nagpayaman. Siya ang nagbigay kamatayan at nagbigay buhay at siya ang nagligaw at nagpatnubay. Ang lahat ng mga ito ay mayroong mga hikmah
karunungan o kadahilanan. Dahil ang lahat ng mga gawain ni Allah, mga kautusan niya, at ang paglilikha niya ay mayroong kaalaman at karunungan o kadahilanan. Pinagtibay na Allah ang pagtatakda sa aklat niya, kaya naman ang sinumang nagkaila nito ay kabilang sa mga kuffar o tagatanging sumampalataya. Sinabi ni Allah, basahin natin ang talata mula sa Al-Qamar 49, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang takda. Sa isa pang talata mula sa Al-Furqan number 2, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. At lumikha siya ng bawat bagay sa kanagtakda siya rito ayon sa isang pagtatakda. At gayon din sa hadith ni Jibril alayhi salam nang tinanong nito ang propeta tungkol sa pananampalataya, ay sinabi niya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ang paniwalaan mo si Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga aklat, ang kanyang mga sugo, ang huling araw, at paniwalaan mo ang pagtatakda sa kabutihan nito at kasamaan nito. Ang hadith na ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang paniwalaan mo si Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga aklat, ang kanyang mga sugo, ang huling araw. Pero nang binanggit niya ang pagtatakda, ay inulit niya ang salitang wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. At paniwalaan mo ang pagtatakda sa kabutihan nito at kasamaan nito. Matapos po niyang banggitin ang 5 mga haligi ng magkasunod-sunod, ay muli niyang binanggit ang salitang wa an tu'mina bil qadri, at paniwalaan mo ang qadar. Pinaghiwalay niya ito sa unang 5 haligi bilang pagbubukod tangi at pagbibigay diin sa kahalagahan ng haliging ito. Sinabi na may akda, huwa al-i'tiqadul jazim anna Allah Ta'ala qaddara maqadir al-khalaiq bi'ilmihi al-azali. Ito ay ang paniniwalang tiyakan na si Allah ay nagtakda ng mga pagtatakda sa mga nilikha ayon sa kaalaman niyang walang simula, al-azali. Ito ang una. Wa kataba fil lawhil mahfuz, at nagsulat ng mga ito sa tablirong pinag-iingatan, al-lawhul mahfuz. Ito po ang ikalawa. Wa ajraha bimasyiati, nagpangyari ng mga ito ayon sa kalooban niya. At ito ang ikatatlo. Wa awjadaha biqudrati, at nagpairal ng mga ito ayon sa kakayahan niya. At ito po ang ika-4. At ito ang 4 na antas ng pagtatakda. Ang kaalaman, ang pagsusulat, kalooban, at paglilikha. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na kami sa bawat bagay ay lumikha ayon sa isang takda. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, at lumikha ng bawat bagay sa kanagtakda rito ng isang pagtatakda. Binanggit ng may akda ang 4 na antas na ito o sangkap na ito ng pagtatakda, at pagkatapos nito ay dinitalya niya ang nararapat na paniwalaan ng isang Muslim. Sinabi niya, wa mimma yadkhulu fil iman bil qadar ma yali, kabilang sa napapaloob sa pananampalataya sa qadar ay ang sumusunod. Babanggitin niya dito ang mga bagay na napakahalaga na kung saan hindi malulubos ang pananampalataya sa pagtatakda maliban lamang sa pananampalataya sa mga bagay na ito. Awalan, al-imanu bi ilmillah. Una, ang pananampalataya sa kaalaman
ni Allah. Al-azali, al-abadi, al-muhito bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilan. Ang walang simula, al-azali, na walang hanggan, al-abadi, na sumasaklaw sa bawat bagay sa kabuuan at sa detalye. Sinabi niya dito na ang pananampalataya sa kaalaman ni Allah na tinutukoy ay ang kalubusan ng kaalaman na atin ang natalakay sa al-asma wa sifat, kaalamang walang takda, na walang simula, walang hanggan, na sumasaklaw sa bawat bagay sa kabuuan at detalye. Mimma yata'allaqu bi af'alihi min taqdiril ajal wal arzaq aw yata'allaqu af'alu ibadihi min at-ta'ati wal ma'asi. Kabilang sa nauugnay sa mga gawain niya gaya ng pagtatakda sa mga taning at mga panustos o nauugnay sa mga gawain ng mga lingkod niya gaya ng mga pagtalima at mga pagsuway. Nagsabi si Allah, wa huwa bi kulli shay'in alim. Siya sa bawat bagay ay maalam. Itinuturo ito ng maraming batayan sa Quran. Nagsabi pa siya, dalika taqdirul azizil alim. Iyon ay ang pagtatakda ng makapangyarihan maalam. Faqad alima man sayuti'uhu wa man sayasi. Kama alima ma yu'ammaru min mu'ammarin wa ma yunqasu min umri. Nakakaalam nga siya sa sinumang tatalima sa kanya at sa sinumang susuway sa kanya. Nalalaman din niya ang pahahabain ang buhay, kabilang sa pinahaba ang buhay at ang babawasan ang buhay. Bago pa ang paglilikha ng lahat ng mga nilikha, nalalaman na ni Allah ang magiging detalye ng kanilang buhay, sapagkat ang kanyang kaalaman ay lubusan, walang takda, walang simula, walang hanggan, at walang pagkukulang. Kasalungat sa tao na maaaring maalam, mayroon siyang kaalaman at tinatawag din na maalam. Subalit ang kaibahan, ang kaalamang ito ng tao ay nagsimula sa kamangmangan. Dating wala siyang alam, samantalang ang kaalaman ni Allah ay walang simula, walang hanggan, lubusan, kompleto, at walang takda. Nalalaman niya ang nakaraan, ang hinaharap, ang nangyayari, kung paano nangyari, at ang hindi nangyari, kung paano ito mangyayari. Ang batayan ay ang pagpababatid ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naninirahan sa impyerno tungkol doon sa mga hindi pa nangyari, kung paano ito mangyayari, na ganito ang ating mababasa sa Quran sa Suratul An'am number 28. Walau ruddu la'adu limanuhu anhum wa innahum lakadibun. Kung sakaling isinauli sila, ay talaga sanang nanumbalik sila sa isinaway sa kanila. Tunay na sila ay talagang mga sinungaling. Ang naninirahan po sa impyerno na humihiling kay Allah na pabalikin sila sa mundo ay nangangakong sasampalataya at magpapakabuti na at hindi nagagawa ng kasamaan. Sinabi niya, kung sakaling isinauli sila sa mundo, ay talaga sanang nanumbalik sila sa isinaway sa kanila na mga pagsuway at mga kasalanan. Bagaman hindi sila ibinalik ni Allah sa mundo, ay alam na niya kung ano ang kanilang gagawin sa mundo. Ito'y bagay na napakahalaga. Ang malalim na matatag na pananampalataya at katiyakan sa kaalaman ni Allah sa lahat ng bagay. At ito ay mataas na uri ng mga uri ng pagtatakda. Ang kaalaman ni Allah bago pa ang paglikha ng mga nilikha.
dahil sa walang simula at walang hanggang kaalaman ni Allah, ay dati na niyang alam, halimbawa na si Fulan bin Fulan, na mula sa lugar na ganito't ganoon, ay dumalo sa pag-aaral ngayong araw at sa ganitong oras. Lahat ng mga ito ay sa pagtatakda ni Allah na nasa dati ng kaalaman niya. Thaniyan, al-imanu bi kitabatillahi lil maqadiri fil lawhil mahfuz. Ang pananampalataya sa pagsulat ni Allah ng mga pagtatakda sa al-lawhul mahfuz, tablirong pinag-iingatan. Ang pagsusulat na ito ay naganap bago pa ang paglilikha ni Allah ng mga langit at lupa ng 50,000 taon, ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi si Allah, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Walang tumamang anumang kasawian sa lupa ni sa mga sarili ninyo malibang na sa isang talaan bago pa kami lumalang niyon. Tunay na iyon kay Allah ay madali. Ang talatang ito ay kabilang sa mga dakilang talata na narapat na maalaala ng isang Muslim sa lahat ng kaniyang kalagayan, sapagkat ito ay nagbibigay kaginhawahan sa tao at kapanatagan sa puso. Sa talatang ito ay pinagtibay ni Allah ang isang dakilang haligi ng pananampalataya, ang pananampalataya sa qadar o pagtatakda. Ang tao sa mundong ito ay makakaranas ng mga suliranin, mga pagsubok, mga sakuna, mga hamon sa buhay at maraming mararanasan sa buhay. Dahil dito, ang pinakamadaling pakikitungo at pagharap sa ganitong mga suliranin at sakuna sa buhay na nagaganap at naganap na ay ang pananampalataya sa pagtatakda. Ang mga tao ay may mga uri sa pagtatakda at tadhana. Mayroon sa kanila na naghihilakbot sa pinakamababang sakuna. Mayroon sa kanila na lumalaban at tumututol. At mayroon sa kanila na hindi nalulugod sa mga pagtatakdang ito. Kaya naman, ang pananampalataya sa pagtatakda ay kabilang sa mga dakilang haligi ng iman. Ang pananampalataya sa pagtatakda sa kabutihan nito at kasamaan nito. Tiniyak ni Allah ang katotohanan ito at ginawa niya ang pananampalataya sa pagtatakda bilang pamantayan at sukatan sa pananampalatayang tunay o totoo at katiyakang matatag. Nagsabi si Allah, Alimul Ghaib, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard, wala asgharu min dhalika, wala akbaru illa fi kitabim mubin. Natag-aalam sa nakalingid, walang nawawaglit buhat sa kanya sa isang kasimbigat ng isang katiting sa mga langit ni sa lupa, ni higit na maliit kaysa roon, ni higit na malaki, malibang na sa isang talaang malinaw. Sa ngayon, siya nagsasalita sa ikalawang uri. Ikalawang uri na kung saan ay pagsusulat al-kitaba, pagsusulat ng mga pagtatakda. Ang una ay ang dating kaalaman ni Allah sa lahat ng mga nilikha. At dito naman sa ikalawa ay ang pagsusulat. Ayon kay Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu na nagsabi, nakarinig ko sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla ay yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sana qal wa arshuhu 'ala al-ma.
Sumulat si Allah ng mga pagtatakda sa mga nilikha 50,000 taon bago siya lumikha ng mga langit at lupa. Nagsabi siya, ang trono niya ay nasa ibabaw ng tubig. Nagsasalaysay nito ay si Imam Muslim. Ayon naman kay Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu na nagsabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama faqala lahu اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة Rawahu Abu Dawud. Nakarinig ako sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, tunay na unang lumikha si Allah ng panulat, saka nagsabi rito, sumulat ka. Kaya nagsabi ito, Panginoon ko, at ano po ang isusulat ko? Nagsabi siya, isulat mo ang mga pagtatakda sa bawat bagay hanggang sa sumapit ang oras o huling sandali ng tinutukoy ay araw ng paghukom. Kaya naman, sa pamagitan ng mga dati at naunang kaalaman ni Allah, ang bawat kilos, maging ang pagtigil, bawat gawain, bawat utos, bawat nilikha at lahat ng bagay ay nasa dati at nauna ng kaalaman ni Allah na naitala, nakadokumento at naisa-isa sa Al-Lawhul Mahfuz o tablirong naiingatan. Halimbawa, ang pagpupulong na ito, ang pag-aaral na ito, ang paglalakbay ni Fulan bin Fulano, ang pagdalo ni Fulan bin Fulan at pagliba ni Fulan bin Fulan sa araling ito. Ang lahat ng mga ito ay nasa kaalaman ni Allah at nakatala sa tablirong naiingatan ang mga detalye nito. Sinabi na may akda, وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ الْعِلْمَ وَالْكِتَابَةَ فِي قَوْلِهِ. Pinagsama nga ni Allah ang kaalaman at pagsusulat sa sinabi niya, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Hindi ka ba nakaalam na si Allah ay nakaalam sa anumang nasa langit at lupa? Tunay na iyon ay nasa isang aklat. Tunay na iyon kay Allah ay madali. Ang ikatlong uri ng pagtatakda na hindi maging lubos at kompleto ang pananampalataya ng isang Muslim maliban na ito'y maisa katuparan. Sinabi na may akda, Thalithan, al-imanu bi masyiatillahin nafidah. Ang pananampalataya sa natutupad na kalooban ni Allah. Pagkatapos ng kaalaman at pagsusulat ay susunod ang kalooban ni Allah sa bagay na ito. Kaya naman, hindi magaganap ang isang bagay maliban sa pamamagitan ng kalooban ni Allah. Fama sya Allahu kan, sapagkat ang anumang niloob ni Allah ay mangyayari. Ang anumang niloob ni Allah ay magaganap. Anumang niloob niya ay mangyayari. Anumang niloob niya ay makakamtan. Wa ma lam yasha lam yakun. At ang anumang hindi niya niloob ay hindi mangyayari. At ang anumang hindi niya niloob, hindi magaganap. Lamani'a lima a'ta, walang tagapigil sa anumang ibibigay niya. Walang makapaghadlang sa anumang ibinigay niya. Kapag ninais na Allah na bigyan ka ng isang yaman, o kaya bigyan ka ng isang panustos, o bigyan ka ng pananampalataya, o bigyan ka ng isang kaloob, katangian, o kaya itinadhana niya sa mga puso ng tao ang pagmamahal nila sa iyo, ay lamani alima a'ta, walang makapaghahadlang sa anumang ibinigay niya. Kahit pa magkaipon ang buong mundo upang hadlangan na maibigay sa iyo ang $1,
Kung ito'y itinakda ni Allah, ay hindi nila makakaya ng hadlangan sapagkat ito'y niloob ni Allah. Wala mu'tiya liman mana'a at walang tagapagbigay sa anumang pinigil niya. Walang makapagbibigay sa anumang hinadlangan niya. Kahit magkatipon ang buong mundo upang bigyan ka ng isang bagay na hindi ninais at niloob ni Allah, ito'y hindi maisa sa katuparan. Wala radda lima qada wala yakunu fi mulkihi ma la yurid yahdi man yasha'u bi fadli wa yudillu man yasha'u bi adli wala mu'aqqiba li hukmi. Walang tagahadlang sa anumang itinadhana niya. Hindi nangyayari sa kaharian niya ang hindi niya ninais. Nagpapatnubay siya sa sinumang niloob niya ayon sa kabutihang loob at nagliligaw siya sa sinumang niloob niya ayon sa katarungan niya. Walang tagapagpabago sa kahatulan niya. Nagsabi si Allah, "Walau syaa Allahu maqatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'akumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar." Walau syaa Allahu maqatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kung sakaling niloob ni Allah ay hindi sana naglaban-laban ang mga matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na patunay. Subalit nagkaiba-iba sila sapagkat mayroon sa kanila na sumasampalataya at mayroon sa kanila na tumangging sumampalataya. Kung sakaling niloob ni Allah ay hindi sana sila naglalaban-laban, subalit si Allah ay gumagawa ng anumang ninanais niya. Ito ang talatang nagtuturo ng kahulugang ito na pagpapatibay sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabi pa siya, "Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Para sa sinumang lumoob kabilang sa inyo na magpakatuwid. At hindi kayo magluloob maliban na lumoob si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Ito ang talatang nagpapatibay sa kalooban ni Allah at kalooban ng tao. Subalit ang kalooban ni Allah ang natutupad. Rabi'an, al-imanu bi khalqillahi li jami'il kainat wa ijaduhu laha. Ikaapat, ang pananampalataya sa paglikha ni Allah sa lahat ng mga nilalang at pagpapairal sa mga ito. Ito ang ikaapat na uri o ikaapat na antas ng qadar na sa pamagitan nito'y nalulubos ang pananampalataya ng isang Muslim sa qadar o pagtatakda. Ang una ay ang kaalaman ni Allah sa lahat ng mga nilikha. Ikalawa ay ang pagsusulat sa kaalamang ito. Ikatatlo, ang kalooban ni Allah sa lahat ng mga nilikhang ito. At ang ikaapat ay ang paglikha at pagpapairal ni Allah sa lahat ng mga nilikha. Ang paglikha sa bawat isa sa mga nilikhang ito, kabilang ang kanilang katanyahan, katangian, at mga gawain. Fallahul khaliq wa masiwahu makhluq wa jami'ul asya dawatuha wa sifatuha wa harakatuha makhluqah muhdathah wallahu khaliquha wa mujiduha. Sapagkat si Allah ay ang tagalikha at ang anumang iba sa kanya ay nilikha. Ang lahat ng mga bagay, ang mga katawan sa mga ito, ang mga katangian sa mga ito, ang mga galaw nito ay nilikha na pinangyayari at si Allah ay ang tagalikha ng mga ito at ang tagapag-iral ng mga ito. Nagsabi si Allah, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Si Allah ay ang tagalikha ng bawat bagay at siya sa bawat bagay ay pinananaligan. Nagsabi pa siya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Samantalang si Allah ay lumikha sa inyo
at sa ginagawa ninyo. Siya ang lumikha sa inyo at siya rin ang lumikha ng mga gawain ninyo. Kaya naman, bawat bagay ay nilikha ni Allah. Fa'af'alul ibadi khalqun lillahi wa kasbun lahum. Kaya naman, ang mga gawa ng mga tao ay nilikha ni Allah at ipinakamit niya sa kanila. Nagsabi siya, laha makasabat wa alayha magtasabat. Ukol dito ang kinamit nito at laban dito ang nakamit nito. Ito ang apat na uri ng pagtatakda na hindi maging lubos sa ang pananampalataya ng Muslim sa qadar, sa haliging ito, malibang sa pamamagitan ng apat na antas na ito o apat na mga sangkap na ito ng qadar: ang kaalaman, ang pagsusulat, ang kalooban, at ang paglikha. Pagkatapos nito ay tatalakayin ang isa sa mga bagay na narapat na malaman tungkol sa pananampalataya sa pagtatakda. Sinabi ni may akda, khamisan, al-imanu annahu la talazuma bainal masyiati wal mahabbah. Ikalima, ang pananampalataya na walang pagdidikitan sa pagitan ng kalooban at pag-ibig. Ang kalooban at pag-ibig ay hindi nagsasama sa pananampalataya sa qadar. Faqad yasha'u ma la yuhib wa qad yuhibbu ma la yasha' li hikmatin baligha wa ghayatin muhkama, sapagkat maaring loobin niya ang hindi niya naiibigan at maaring ibigin niya ang hindi niya niluloob dahil sa isang kasanhiang malalim at isang layuning binigyang kasanhian. Kagaya sa kalooban ni Allah na pagkakaroon ng kufur o pagtangging sumampalataya, pagkakaroon ng nifaq o pagpapaimbabaw, maasi o mga pagsuway, zulm, inhustisya o paglabag sa katarungan. Subalit ang mga ito ay hindi ibig ni Allah. At maaari ring ibig ni Allah ang ilang mga bagay, subalit hindi rin niya niloob na magaganap. Gaya sa ibig ni Allah na ang lahat ng mga tao ay sumampalataya, subalit hindi rin niya ito niloob dahil sa isang hikmah, kadahilanan at layunin. Hindi maging malinaw sa tao ang mga kahulugan ng mga pangalan at katangian ni Allah at hindi po makita ang kaibahan ng mga matutuwid sa mga masasama. Hindi makita ang kaibahan ng mga mananampalataya sa mga kuffar o mga tagatangging sumampalataya. At hindi po magkakaroon ng obligasyong jihad at da'wa malibang sa pamamagitan ng pananampalataya sa qadar, mabuti man o masama. Kaya naman, si Allah ay mayroong malalim na karunungan, hikmah, kadahilanan, at layunin kung bakit hindi niya ginawang magkadikit o magkasama ang al-masyiatul kauniyah, kalooban niyang pansansinukob, at al-mahabbatus syar'iyyah o ang pag-ibig na pambatas. Ang kalooban ay al-qadarul kauni o pagtatakdang pangsansinukob. At ang pag-ibig, al-mahabba, ay al-qadar syar'i o utos o pagtatakdang pambatas. Sinabi ni Allah, ganito po ang ating mababasa sa Al-Hujurat, walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Subalit si Allah ay nagpaibig sa inyo sa pananampalataya, nagpaakit nito sa mga puso ninyo at nagpasuklam sa inyo ng kawalang pananampalataya, kasuwailan at pagsuway.
Ibig ni Allah ang pananampalataya, iman. Nagpaibig at nagpaakit siya nito sa mga tao. Gayon din naman, kinasusuklaman niya ang kawalang pananampalataya, ang kufur, ang fusuk, ang kasuwailan, at pagsuway. Subalit, may mga taong pinili ang kufur o kawalang pananampalataya, pinili na maging suwail, at pinili ang pagsuway. Kaya naman, hindi lahat ng niloob ni Allah ay ibig rin niya. Gayon din naman, hindi lahat ng ibig niya ay niloob niya. Nagsabi si Allah, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kung sakaling niloob namin, ay talaga sanang nagbigay kami sa bawat kaluluwa ng patnubay niya. Subalit, naging dapat ang hatol mula sa akin. Talagang magpupuno nga ako sa impyerno ng mga jin at mga tao ng magkakasama. Nagsabi pa si Allah, "In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum." Kung tatanggi kayong sumampalataya, tunay na si Allah ay walang pangangailangan sa inyo at hindi siya nalulugod para sa mga lingkod niya sa kawalang pananampalataya. Kung magpapasalamat kayo, ay malulugod siya roon para sa inyo. Walang alinlangan na ang kawalang pananampalataya ay nagaganap sa mga tao sa kalooban ni Allah. Bagaman ito'y hindi niya kinalulugdan at hindi niya ibig. Sinabi na may akda, sadisan, "Al-imanu annahu la ta'aruda bayna syar'i wal qadar." Ang pananampalataya na hindi nagsasalungatan sa pagitan ng batas at pagtatakda. Kagaya sa pananampalataya na walang pagdidikitan o pagsasama sa pagitan ng kalooban at pag-ibig. Gayon din naman ay walang pagsasalungatan sa pagitan ng batas at pagtatakda. Walang pagsasalungatan sa pagitan ng mga alituntuning pambatas at mga pagtatakdang pangsansinukob. Al-qadarul qawni. Nagsabi si Allah, "Inna sa'yakum la shatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra." Tunay na ang pagpupunyagi ninyo ay talagang sari-sari. Kaya tungkol naman sa sinumang nagbigay at nangilag magkasala at nagpatotoo sa pinakamaganda, magpapadali kami sa kanya para sa pinakamadali. Tungkol naman sa sinumang nagmamaramot at nag-akalang makapagsasarili at nagpasinungaling sa pinakamaganda, magpapadali kami sa kanya para sa pinakamahirap. Sinabi ni may akda, "Wadhalika anna syara'a kitabun maftush wal qadara ghaibun maknun." Iyon ay dahil ang batas ay isang aklat na nakabukas at ang pagtatakda ay isang lingid na itinago, maknun. Lantad at nalalaman ng tao ang mga ninanais niyang gawin. Ang tumalima ba siya sa mga kautusan ni Allah o sumuway, ay nalaman din niya kung siya ba'y tumalima o sumuway. Samantalang walang daan para sa kaalaman sa pagtatakda at ipinagbawal ang pagpapalalim sa pananaliksik at pag-aaral hinggil dito dahil ito'y magiging sanhi lamang ng kapahamakan, pagkaligaw at patungo sa pagmamalabis. Faqad qadarallahu maqadir al-ibad wa akhfa dhalika anhum, sapagkat nagtakda nga si Allah
ng mga pagtatakda sa mga tao at nagpublisya niyon sa kanila. Ang pagtatakda ay nakalingid, hindi natin alam at hindi rin ipinaalam sa atin ni Allah. Wa amarahum, wa nahahum, wa aadahum, wa amaddahum bima yuahiluhum limtithali amri wajtinabi nahyi. Nag-utos siya sa kanila, sumaway siya sa kanila, naghanda siya sa kanila, at umayuda siya sa kanila ng magbibigay kakayahan sa kanila sa pagsunod sa ipinag-uutos niya at pag-iwas sa sinasaway niya. Nilikha po ni Allah ang mga nilikha at ikinubli sa kanila, itinago sa kanila ang mga pagtatakda. Subalit, binigyan niya sila ng mga pandama. Ibinigay niya sa kanila ang mga utos at mga bawal. Inihanda niya sila, inayudahan niya sila, at pinagaan niya sa kanila sa pamamagitan ng pandamang ito na makilala, malaman, at makapagpili ng magpapakinabang at makapagpapabuti sa kanila. Sa kabila nito ay mangyayari ang pagkukulang, kamangmangan, at pagkakaligta ng tao. Sinabi ng mga akda, وَعَذَّرَهُمْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعَ التَّكْلِيفِ. Nagbibigay paumanhin siya sa kanila kapag may naharap sa kanila na isang tagapigil, kabilang sa mga tagapigil sa pagtupad sa iniatang na tungkulin. Kung nagkaroon ng hadlang sa pagitan ng tao at pagsunod nito sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga sinasaway niya, sinasabi na may akda, fala hujjata li ahadin ala fi'lil ma'siyah wa tarkit ta'a bil qadri sabiq. Kaya walang katwiran sa isa man sa paggawa ng pagsuway at pag-iwan sa pagtalima dahil sa naunang pagtatakda. Hindi maaaring ikatwiran ng tao kay Allah na dahil ang mga gawain ng tao ay naitakda na. Kung gayon, ang mga pagsuway na ito ay kabilang sa itinakda ni Allah. Hindi ito maaari sapagkat sinabi ni Allah, basahin natin ang Suratul Insan number 3, ang aya, Inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tunay na kami ay nagpatumay sa kanya sa landas, maging tagapagpasalamat man o maging mapagkaila man ng utang na loob o maging ingrato. Binigyan ni Allah ang mga tao ng pandama at pag-iisip at nilinaw niya sa kanila ang anumang nakakabuti at nakasasama sa kanila upang wala nang may katwiran na ang tao sa mga pagsuway at hindi pagtalima dahil sa naunang kadar o pagtatakda. Hindi maaaring katwiran ng tao ng mga ito'y nauna nang nakatakda dahil ang pagtatakda ay nasa kaalaman lamang ni Allah at inilingid niya ito sa lahat ng mga nilikha niya. Nagsabi si Allah, sayaqulu alladhina ashraku law syaa Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay. Kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falaw syaa'a lahadakum ajma'in. Sinabi ni Allah, sayaqulul ladzina asyraku, magsasabi ang mga musyrik, mga nagtatambal. Dito po nilenaw ni Allah ang pangangatwiran ng mga tagapagtambal batay sa kadar o pagtatakda. Law syaa Allahumma asyrakna wala abauna wala haramna min shay.
Kung sakaling niloob ni Allah ay hindi sana kami nagtambal ni ang mga ninuno namin at hindi sana kami nagbawal ng anuman. Sasabihin nila, bakit kami nahulog sa pagtatambal? Dahil ito'y niloob ni Allah. Ito'y pagsisinungaling nila. Kaya naman ang tugon sa kanila, kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Gayon, nagpasinungaling ang mga nauna pa sa kanila hanggang sa lumasap sila ng kaparusahan namin. Pinasinungalingan nila ang dumating sa kanila na mga tanda, mga himala, mga ayat ng banal na aklat at mga katunayan hanggang sa sila'y ipinahamak at pinarusahan ni Allah. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Sabihin mo, mayroon kaya sa ganang inyo na anumang kaalaman para magpalabas kayo niyon sa amin? Ibig sabihin, nakita ba ninyo at napag-alaman ang aklat na pinagsulatan ng mga pagtatakda at maipapalabas ba ninyo ang mga iyon para sa amin? Ito yung katunayan. In tattabi'u illa dhann. Sumusunod kayo sa pagpapalagay lamang. Ang katotohanan, ang katuwiran at paniniwala ninyong ito ay pagsunod lamang sa pagpapalagay ayon sa sarili ninyong haka-haka, paratang, pag-aalinlangan, at pagnanasa. Wa in antum illa takhrusun. Walang iba kayo kundi nagsasapantaha. Qul falillahi al-hujjatul baligha falaw sya'a lahadakum ajma'in. Sabihin mo, ngunit kay Allah ang katuwirang masidhi, sukdulan. Kaya kung sakaling niloob niya, ay talaga sanang nagpatnubay siya sa inyo ng magkakasama. Ang mga musyrik o mga tagapagtambal at mga kuffar o mga hindi nagmuslim, sila po ay bumabatay sa naunang pagtatakda, sa kadar, sa kanilang pangangatwiran. At tinugon sila ni Allah sa katwirang ito. Fa'aqdaba da'wahum awwalan. Kaya naman nagpasinungaling siya sa pag-aangkin nila una. Kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Gayon, nagpasinungaling ang mga nauna pa sa kanila. Wa adaqahum ba'sahu thaniyan. Nagpatikim siya sa kanila ng parusa niya, ikalawa. Hatta dhaqu ba'sana. Hanggang sa lumasap sila ng kaparusahan namin. Walau kana lahum fil qadri hujjatun ma'adaqahum ba'sa. At kung sakali nagkaroon sila ng kaugnay sa pagtatakda ng isang katwiran, ay hindi sana siya nagpatikim sa kanila ng parusa niya. Kung mayroon silang katwiran, bakit sila pinarusahan? Ikinatwiran nila ang pagtatakda na ang kanilang kawalang pananampalataya at pagpapakasama ay itinakda ni Allah. Kaya naman, hindi sila dapat parusahan. Wa kashafa zayfa da'wahum thalithan. At nagbunyag siya sa pagkahuwad ng pag-aangkin nila, ikatlo. Fahum lam yattali'u ala kitabihim fayusdiru an ilmin fayakunu hujjatan lahum bal hiya mabniyatun ala dhannin wa takharrus wa laysa illa fasaratil hujjatul balighatu lillah. Sapagkat sila ay hindi nakatatalos sa talaan nila para gumawa sila ayon sa kaalaman, para magkaroon sila ng isang katwiran. Bagkus ito ay nakabatay sa palagay at paggawa-gawa. Walang iba na. Kaya naman, ang malalim na katwiran ay naging kay Allah. Malinaw ang kabulaanan ng pangangatwiran batay sa pagtatakda upang ipagmatuwid ang mga kasamaan at kasalanang ginagawa nila, na iyon ay ang itinakda ni Allah sa kanila. Ano ang magagawa namin kung ito ang itinadhana sa amin ng Allah?
Yan ang sinasabi nila. Kaya, ang katugunan lamang sa kanila ni Allah, sinabi ni Allah, kailan ba ninyo nalaman na ang kawalang pananampalataya at pagpapakasama ninyo ay itinakda ni Allah? Bago pa ba o matapos na ang gawa? Walang alinlangan na hindi nila mapapatunayan na nalaman na nila bago pa ang gawa na iyon ang itinadhana sa kanila ni Allah. Dahil lalabas na sila'y nag-aangking may kaalaman sa al-ghaib. Bagkus nalaman nila, alamang nila na iyon ang pagtatakda matapos na ang gawa. Dahil sa matapos na ang gawa sa kanila nalaman, kung gayon, ito'y hindi katwiran sapagkat bago pa ang gawa, ay binigyan sila ng Allah ng magagamit na mga pandama, pag-iisip, at inayudahan sila ni Allah upang magkaroon sila ng kakayahang malaman ang katotohanan sa kabulaanan, malaman ang tama sa mali, malaman ang mga iniutos at mga ipinagbabawal, at binigyan sila ng lubusang kalayaan sa pagpili na tumalima o kaya sumuway. Pero ang katotohanan ay ginawa nila ang nais nila at dahil sa pagmamatigas, pagtangging sumampalataya, kamangmangan, at sariling pagnanasa. Pagkatapos pa binanggit ng may akda ang mga pangkat na naligaw sa paksang pagtatakda. Sinabi niya, وَقَدْ ضَلَّ فِي بَابِ الْقَدْرِ طَائِفَةً. Naligaw nga sa paksa ng pagtatakda ang dalawang pangkat. Ihdahuma al-qadariyatun nufa. Una, ang tagapagkailang kadariya. Maaring akalain natin na ang pangalang kadariya na sila ang mga taong nagpatibay at kumilala sa kadar o pagtatakda. Pero ang kabaliktaran po ang tama. Na ang kadariya, sila ang mga taong nagkaila sa pagtatakda. Sinasabi nila na walang pagtatakda, walang kadar. Alladhina ghalaw fi ithbati af'alil ibad, na mga nagpakalabis-labis sa pagtitibay ng mga gawain ng tao. Dahil si Allah ay may mga gawain at ang tao ay may gawain. Si Allah ay may kalooban at ang tao ay may kalooban. Subalit ang kalooban ni Allah ang natutupad at ang kalooban ng tao ay angkop lamang. Angkop lamang sa nilikhang tao na mahina. Wa ankarul qadra sabiq wa hum ala darajatain. At nagkaila ang kadariya nito sa naunang pagtatakda. Sila ay nasa dalawang antas. Ang mga al-qadariyatun nufa, tagapagkailang kadariya, ang nagkaila at tumangging sumampalataya sa pagtatakda at nagaangkin na hindi totoo na may pagtatakda at na si Allah ay walang alam sa pagtatakda sa hinaharap, maliban lamang kung ito'y naganap na. At ang nagpasimula ng paniniwalang ito ay si Ma'mad al-Juhani na isang al-Basri, ibig sabihin taga Basra, at ito'y tinugon ng mga sahaba na umabot sa kanyang kapanahunan. Binanggit na may akda na ang tagapagkailang kadariya ay nasa dalawang antas. Sinabi niya, una, al-ghulah wahum awailuhum alladhina zaharu fi awakhir ahdi as-sahaba radhiyallahu anhum wa za'amu anna al-amra unuf. Una, ang mga nagpakalabis-labis. Sila ay ang mga una sa mga iyon na lumitaw sa mga huling bahagi ng panahon ng mga kasamahan o mga sahaba radhiyallahu anhum at nag-angkin na ang utos ay pinasisimulan. Sila nag-aangkin na ang utos ay pinasisimulan na nangangahulugan na ang pagtatakda ay hindi alam ni Allah. Yun ang tinutukoy ng author na pinasisimulan. Hindi alam ni Allah at nalalaman lamang ito na Allah pagkatapos na
na naganap na ang tadhana. Waqad radda alayhimus sahaba kabni Abbas wa bani Umar radhiyallahu anhuma waqad ankaru al-ilma wal kitabata wal masyiata wal khalqa. Tumugon nga sa kanila ang mga kasamahan gaya ni na Ibnu Abbas at Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nagkaila sila sa pagsusulat ng itinakda, kalooban at paglikha. Ikinakaila nila ang lahat ng uri ng pagtatakda, lahat ng mga antas ng pagtatakda na apat na atin ang natalakay. Pinasinungalingan nila ang pinagtibay o kinilala mismo ni Allah sa sarili na kaalaman na kung saan ay napakarami po ang nasasaad sa Quran. Pinasinungalingan din nila ang pinagtibay mismo ng propeta kay Allah na kaalaman. Pinasinungalingan din nila na isinulat ni Allah ang mga pagtatakda ng mga nilikha ayon sa hadith na atin ang binasa. Pinasinungalingan nila ang kalooban ni Allah at pinasinungalingan nila ang paglilikha na ayon sa kanilang bid'a na aral na ang tao ay paggusto lang kung ano ang nais niyang gawin at ang mga gawaing ito ay lubusang nasa kalooban lamang ng tao at hindi kabahagi si Allah sa kaloobang ito. Ikalawa, al-muqtasidun wa humul mu'tazila alladhina athbatu al-ilma wal kitabata wa ankaru al-masyi'ata wal khalqa wa za'amu anna al-'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Ang mga katamtaman, sila ay ang mga mu'tazila na kumikilala sa kaalaman at pagsusulat at nagkaila sa kalooban at paglikha at nag-angkin na ang tao ay lumikha ng gawa ng sarili niya. Ang paniniwalang ito ay bulaan sa pangkalahatan at detalye. Ipinagpalagay nila na ang pagnanais ng gawa at paglikha ng gawa ay lubusang kalayaan lamang ng tao at hindi dito kabahagi si Allah. Ang katwiran nila na kung ang tao ay gumawa ng mga pagsuway at mga gawaing pagtatambal, kung magkagayon, paano na ito ay nanaisin ni Allah at gagawin para sa kanila at pagkatapos ay tutuusin niya at parurusahan? Tahasan nilang ikinaila ang salita ni Allah na siya ang lumikha sa atin at sa anumang ginawa natin na atin ang binasa sa unahan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ito ay sa As-Safat 96, ang salin, samantalang si Allah ang lumikha sa inyo at sa ginawa ninyo, kasama pati ang ginagawa ng mga nilikha sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod na tinalakay na may akda ang ikalawang grupo, ang Jabariyah, na kung saan kasalungat sa grupong Al-Qadariyah, na ang Al-Qadariyah na naniwala na sa Allah ay walang kaugnayan sa mga gawain ng mga tao. Samantalang ang Jabariyah naman ay kabaliktaran, na naniwalang ang tao ay lubosang walang kalayaang pumili sa kung ano ang gagawin niya sapagkat sa pilitang gagampatan niya ang itinakda ni Allah na gagawin niya. Wala siyang kalayaan. Sabi ng may akda, Athaniya, Al-Jabariyah. Ang ikalawa, ang Al-Jabariyah, alladhina ghalaw fi ithbati af'ali Rabb hatta salabu al-'abda masyi'atahu wa qudratahu wa ja'alu af'alahu idtirariyah ka harakatil murta'ish, na ang mga nagpakalabis-labis sa pagpapatibay ng mga gawain ng Panginoon hanggang sa nag-alis sila sa tao ng kalooban nito at kakayahan nito, at nagturing sila sa mga gawain nito na walang pagkukusa gaya ng galaw ng nanginginig.
Ang panginginig po ay ang kilos na hindi sinasadya, na kagaya halimbawa sa pag-ihip ng hangin sa isang balahibo halimbawa ng ibon o kaya bulak nang walang direksyon kung saan lang papunta, papuntang kanan, papuntang kaliwa. Nagkaila sila sa mga gawain ni Allah ng kasanhian at pagbibigay sanhi. Naniwala sila na walang layunin o karunungan at walang kahulugan ang mga gawain ni Allah. Sinasabi nila na ang mga gawain ito ay hindi namin alam ang karunungan o kadahilanan. Hindi namin alam ang paliwanag o kahulugan. Wahum ala darajatain, sila ay nasa dalawang antas. Una, gula, ang mga nagpapakalabis-labis. Wahum zanadiqatus sofiyya, alladhina yaz'umuna shuhud al-haqiqatil kawniyya. Sila ay ang mga irihin ng sofismo na mga nag-aangking bilang mga saksi ng katotohanan ng pansansinukob. Ibig sabihin sila ang mga kupar ng mga sofi na hanggang syahada lamang, hanggang patutuo lamang at pananampalataya lamang na si Allah nga ang dakilang tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha sa universe na ito, sa sansinukob na ito. Subalit, hindi sila sumusunod sa mga utos at hindi rin umiiwas sa mga ipinagbabawal. Bakit? وَيُسَوِّغُونَ لِأَنفُسِهِمْ فِعْلَ كُلَّ شَيْءٍ بِدَعْوَى مُوَافَقَةِ الْقَدَرِ, at nagbibigay matuwid para sa mga sarili nila ng paggawa ng bawat bagay sa pamamagitan ng pag-aangkin ng pagsasang-ayon ng pagtatakda. Yaqulu qailuhum, nagsabi ang isa sa kanila, asbahtu munfa'ilan lima takhtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu. Ako ay naging isang pinagagawa ng anumang pinipili mo mula sa akin, kaya gawain ko sa kabuuan nito ay mga pagtalima. Anumang krimen, mga bisyo ang gagawin nila. Kanila itong pinagmamatuwid na ang lahat ng mga ito ay itinakda ni Allah. Itinakda ni Allah na gagawin nila. Wala daw sa kanilang kontrol, bagkus na sa kontrol ni Allah. Kaya naman, lahat daw ng gagawin nila ay itinuturing na pagtalima lamang sa nais ni Allah. Ikalawa, muqtasidun, ang mga katamtaman. Wahumul asya'iratul qailuna bi nadariyat al-kasab. Sila ay ang asya'ira na mga naniniwala sa teorya ng pagkakamit. Ang buod ng teoryang ito, teoryang al-kasab, ang salin pagkakamit o pagtatamo, na si Allah ang nagtatakda. Kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay, kung magkagayon, siya ang lumikha sa iyo at siya ang lumikha ng mga gawain mo. At ang gawain ito na ginagawa mo ay pagtatamong ukol sa iyo at hindi ito gawain ginawa mo mismo, bagkus ito'y kabilang sa nilikha ni Allah para sa iyo. Wa ithbatu qudratin lil abdi ghayru mu'athira. At ang pagtitibay ng kakayahan para sa tao ay hindi nakaaapekto. Na ang kakayahan ng tao ay hindi daw nakakaapekto sa mga gawain niya. Sapagkat ang mga gawain ng tao ay sa pilitang nagagawa niya sa panloob. Batinan. Sa panloob. Bagaman siya ay malaya o kusang loob sa panlabas. Sa panlabas, malaya, kusang loob, mayroong free will. Pero ang totoo daw, sa pilitang ginagawa niya kasi ito ang nakatakda. Ang paniniwalang ito ay kabulaanan sapagkat binigyan ni Allah ang tao ng pag-iisip upang malaman ang tama at mali, masama at mabuti, at upang makapagpasya kung ano ang gagawin. Sa paniniwalang ito ay ginawa nilang pareho ang mga Muslim at hindi Muslim, pareho ang mga masasama at mga mabubuti, pareho ang mga matutuwid na mga tao at mga kriminal. Kaya
Sinabi ni Allah, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Kaya gagawa ba kami sa mga Muslim gaya ng mga salarin? Ito ang ating binasa ay sa Al-Qalam number 35. Sa paniniwalang ito ay pareho lang ang mga Muslim at hindi Muslim. Pareho lang ang mga salarin at mga matutuwid na tao. Sapagkat ang mga gawain nila na pareho lamang na ayon sa pagtatakda ni Allah. Wakil taifataini mahjujun bisyar'i wal waqi'. Ang kapwa pangkatin ay nabigyan ng katuwiran sa pamamagitan ng teksto at realidad. Ang mga teksto ay nagpapabulaan sa paniniwalang ito. Gayon din ang realidad. Pamungkarul qadar bimaratibihil arba'a al-ilmu wal kitabatu wal masyi'atu wal khalqul lati taqaddama dhikruha taruddu alayhimun nususus sarihatu bi'ithbatiha. Kaya ang mga tagapagkaila ng pagtatakda sa apat na antas nito, ang kaalaman, ang pagsusulat, ang kalooban at ang paglikha, na nauna na ang pagbanggit sa mga ito, ay tinutugon ng mga tekstong lantay hinggil sa pagpapatibay sa mga ito. Pinagtibay o kinilala ng mga teksto ang apat na ito, ang kaalaman, ang pagsusulat, ang kalooban at paglikha. Wa yadullul waqi' ala anna al-mar'a yu'ammidu li fi'li shay'in min al-asya' fa yuhalu bainahu wa bainah. Nagpapatunay ang realidad na ang tao ay nananadya sa paggawa ng isa sa mga bagay, ngunit nahadlangan siya roon. Alam ng tao na mayroon siyang sariling pagnanais sa paggawa ng isang bagay, ngunit maaaring may mga humadlang sa kanya sa paggawa ng mga bagay o kaya ng isang bagay. Hindi gaya sa paniniwala ng Qadariya na ang tao lamang ang gumagawa ng independyente at hindi kalooban ni Allah. O ito'y pansariling pagpapasya lamang ng tao. Bagkos ang pakiramdam at pagnanais na ito na gawin ang isang bagay ay maaaring loobin ni Allah na maisakatuparan o maaaring hindi. Ikalawa, ang Jabariya na nagpakalabis-labis sa pagtitibay ng pagtatakda ay tinutugon ng mga tekstong nagpapatunay sa pagtitibay sa pagnanais, paggawa, kalooban para sa tao. Ikinaila ng mga taong ito ang pagnanais, kakayahan, paggawa at kalooban ng tao. Wa yadullul waqi' ala anna kulla insanin yufarriqu bayna af'alihi al-ikhtiyariyya wa ma yaka'u alayhi min umurin idtirariyya. Nagpapatunay ang realidad na ang bawat tao ay nakababatid sa kaibahan sa pagitan ng mga gawain niyang kinukusa at ng mga nagaganap sa kanya na mga gawaing walang pagkukusa. Kung saan alam ng tao ang kaibahan ng mga gawaing kinukusa at mga gawaing walang pagkukusa. Alam ng tao kung ano-ano ang mga gawain, ang nais niya at hindi niya nais. Kamaanan nusus syar'iyyata mutawafira fi ithbat al-hikmati wa ta'lil fi af'alillahi azza wa jal. Ang mga tekstong legal ay naririyan sa pagtitibay ng kasanhian at pagbibigay sanhi sa mga gawain ni Allah. Pinagtibay ni Allah sa pamamagitan ng mga teksto na ang kanyang mga batas, paglilikha at mga gawain ay mayroong kasanhian o kadahilanan. Gaya ng sinabi ni Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kaya tungkol naman sa sinumang nagbigay at nangilag magkasala at nagpatutuo sa pinakamaganda, magpapadali kami sa kanya para sa pinakamadali. Ito ay sa Suratul Lail number 5 hanggang 7. Sa mga talatang ito ay pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang pagbibigay at pagpapatutuo. Sa isa pang aya, wa amma man bakhila wastaghna, tungkol naman sa sinumang nagmaramot
at nag-akalang makapagsasanhi. Sa talata namang ito, inukol ni Allah ang kasanhian ng gawain sa tao. Kaya naman, nababatid ng tao ang kaibahan sa pagitan ng mga gawaing kinukusa at mga gawaing walang pagkukusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng matinong pag-iisip ay tugon sa paniniwala nilang ito na bulaan. Dito po tayo nagtapos sa araling ito tungkol sa qadar o pagtatakda na kabilang sa mga paksang napakahalaga na narapat na maunawa ang maigi ng isang Muslim upang siya'y mapanatag, makatiyak ng walang pag-alinlangan sa tuwid na akidah hinggil sa pagtatakda kapag ihambing sa mga paniniwalang nalihis at ligaw na kung saan ay sa pagkagabay ng Quran at Sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.